Ngayong umaga ay maglalakbay muli ang PB Team sa Agusan del Sur, ang ating biyahe. Sa pagkakataong ito, muli kaming magkakasama ni Kuya Eli at Noy. Halos isang taon ko ring hindi nakasama si Kuya Eli. Pero pagkamat ganon, ang pagkakaibigan ay mananatiling magkaibigan. At sa mission natin ngayong araw, ang pagbabahaging muli ng ating tulong para sa mga kabayan nating katutubo na nasa sa kabundukan. At sa bawat paglalakbay, kaakibat ang mga pagsubok, ang mga mahihirap na daan, pero ito'y aming malalampasan. Bawi dire, anak. Bawi dire. Straight. Sigo rum dia. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. At ngayon 2026 ay balik mission po tayo. Nandito po kami ngayon sa Loreto, Agusan del Sur. At nandito kami sa Kasapa. First time po namin makakapunta dito at kasama natin sila Kuya Eliayan at saka si PB Team Noy. At meron po tayong isang nagsama sa amin dito. Yung kapag research po nitong lugar na ito. Itong Kasapa, 1 tsaka 2. Ito'y matagal na pong sinasabi noon sa amin ni Russell. At first time din ni Chris na makakasama po sa atin ngayon dito. Grabe, ang ganda ng lugar. Ayun no, sa umaga pwede tayong maligo dyan sa Sapa. Ayun no, kita nyo yun mga kababayan. Ayun. Yun no, mga bahay po yun ng mga katutubo. At yun po yung ating mission ngayon na makatulong po tayo sa kanila. Ang ganda ng ilog. Itong ilog na ito yung galing pa dun sa ilog ni na Russell. Maalala nyo, naligo kami nun sa ilog. Ito yung karugtong nun. Ito yung tinatawag nilang Kasapa. 2. Day, no. Day, kasi nga ng ilog. Umayam. Ayan. Mayam. Ayan, ito po yung Umayam River. Tatawid tayo sa ilog. Medyo malalim yung ilog, no? May balsa. Ayun, sasakay tayo ng balsa para makatawid tayo at mapuntahan natin yung sitio po doon. Pabuti at may balsa para tayo makatawid. Kita niyo yung mga tao na to. Yan, mga katutubo po yan sila. Tumatawid sila rito para makatawid dito sa kabilang side. Ang laki ng ilog. At may kasabay tayo na sasakay. Kasya tayo? Lahat? Hello. Para At kinailangan nga naming sumakay dito sa balsa. Ito ang nagsisilbing tulay ng mga taong naninirahan sa kabila, lalo na ang mga taga-sityo Pandyaatan. Chris na. Kapit ka diha? Walang tali doon. Walang tali.
So dahil wala pang tulay, ito muna yung ginagamit nilang tulay, na nagsisilbing tulay po ng mga nakatira dito. So yung nakita nating mga bahay doon kanina, yun yung pupuntahan po natin. So si Laral, susunduin ulit pabalik para makatawid po dito. Pagkatapos naming tumawid ng ilog, maglalakad naman kami ng ilang minuto papaakyat para marating ang Situ Pantiaatan. Marami kaming bata na nakitang naglalaro. At napansin ko na mayroon ng mga linya ng kuryente rito. Pero ito ang sadya naming puntahan. Ang bahaging ito na nakabakod at naririto ang 85 bahay ng mga katutubong umayam noon. Pero hindi madali ang pagpunta rito dahil kailangan muna naming magpaalam sa mga dato na naririto sa loob. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang pagpasok ng kung sino rito. Hello po. Marajono, Maradyo na hapon po. Hello po. Pinta na ko sa inyo. Sige lang maya. At nagantay kami ng ilang sandali dahil tinatawag pa ang ilang mga dato na nasa sa itaas. At habang kami ay nag-aantay, sinisimulan na ni Kuya Eli na magpaliwanag sa mga dato kung ano ang pakay namin sa lugar na ito. Ang ilan sa kanila ay kilala naman kami. Kaluyan sa kuan ba? Nama. Kung say ba matabangan kung pwede ra ba nga magpamilya? Naamay ko anamo diri kami ang kibali kami ang mga tribal dato kibali diri kami ang unamo pero kung ano konstituto so kaginuya ka panabang o pandiha pandihan ko bugadat ato pabor bayaw bugadat pabor sila di kapit sa dia ingon tala nga istorya na tao ang amahan namo pobre pagkatao namo pobre pudmi kay ang among amahan At isa-isa na ngang nagdatingan ang mga mahalagang leader ido na lang ni ng sityo. na At napansin ko sa kanila tanaw ang namo kanilang nga pagmamano siya sa na amin. ung sa Ito ay bilang pagrespeto at pag-welcome sa amin. Radyaw na apon. Hindi naman kami nahirapan sa pakikipag-usap sa kanila at nang mailahad namin ang aming pakay, ay binigyan kami ng permiso na makapasok at makapag-ikot sa kanilang nasasakupang sityo. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Okay. Sige po.
Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar. Na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit ito sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar. Ano na yun? Yes. Pato na po sila kung asa sila Oo. para makita. Yeah, oo. So, yun kasi yung respeto po na kailangan natin gagawin palagi. Kaya, dito sa napakasagrado po nitong lugar na ito at ilan lamang talaga yung nakakapasok po dito. At sabi naman nga nila, ay ngayon lang din may vlogger na nakapasok dito na makatulong po sa kanila. So, yun naman po yung purpose din namin dito, kaya po kami nandito ngayon. At nakakatuwa lang kasi kilala naman nila tayo. Ayan. So, yun yung purpose po natin dito. Kahit paano po kilala na nila tayo. Di ba, Kuya Eli? Yung na tumulong kami doon sa sityo nila. Mundol. Sa Mundol, sa Bakto, kung nasan po sila Rase. So, dito sa lugar na ito, makikita natin yung pamumuhay po nila. Bagamat dito sa lugar na to, ito makita nyo sa likuran natin, mayroon ng eskwelahan. Ayun, oh. Kasapa. Ano ba? Kasapa uno. Magamat liblib at malayo na nga ang lugar na ito, nakakatuwa na mayroon na sila ditong paaralan. Makakapag-aral ang mga bata. Panajatan. Ayan. So, nandito tayo sa Sitio Panajatan. Kita nyo yun? May school na sila dito. At kahit paano, kita nyo na may kuryente sa lugar na ito. Pero, pag inakot natin, dito natin makikita yung itsura ng kanilang pamumuhay ko dito. Talagang layback. Yung mga sinauna pa. Yung mga balat ng kahoy. Yung bubong nila ay mga dahon ng puno o mga dahon ng ratay. Ayun. At pagkakyat nga namin dito sa itaas, dito na namin napagmasdan ang itsura ng kanilang mga tahanan na para sa akin ay napakaganda nito. Ito yung unang beses na ganito kami nagkita ng ganito karami. Na ganito pa po yung mga bahay nila. Ganda po, ang ganda. Yung mga nakikita nating bahay doon dati sa lugar po nila natin. Nakikita na ako ng mga ganyan. Pero pag nakikita po ulit natin, tingnan nyo. Ito talaga yung community na buo pa. Bago yung pundasyon yung kanilang lumalis na yun. Even po religion po nila dito. Ay yun pa rin po yung mga sinauna. Ano?
Ito pong ganito, may dahon po ito ng ratan. Sa tinagal-tagal ko dito sa Mindanao, lalo na sa mga katutubo, kapag nakikita pa rin ako ng ganitong mga tahanan, talagang namamangha pa rin ako at nagkagandahan. Ang pamumuhay nila dito na nagiging salamin ng kanilang nakaraan. Gusto level. Oh, yan, dami pa yun. Ano saan naman yan? Para sa bagyo. Bangal? Hangin. Butas? Sa mga lumad. Para pag may bagyo doon sila. Oo, yung kami sago, kata. Para makita ang layang. No po. Grabe, ang ganda oh. Ayun yung... Ito, klaro dito. Meron din po, hello. Meron din silang sari-sari store. Pagdating ng hapon, mababalot ng fogs ang buong sityo. Napakalamig. Lalo na at ang kanilang mga tahanan ay gawa sa balat ng kahoy at mga dahon. Tiyak nagiginawing karito. Pero sa kanila, sanay na raw sila sa ganitong pamumuhay. Tanah ko tapos sa pattern. Ano po? Sayang. Mayam River. Doon tayo tumawid po kanina. Grabe, ang ganda itong lugar nila. Para saan po ito? Kibali. Ritual. So yung Kibali po kasi yung video nila. So ritual po nila ito. Okay. Opo. So gagawin po natin ay iikutin lang po muna natin yung lugar po nila para kita po natin. Makita natin base dun sa mga bato. Dati rin siyang dagat. Dagat. Pudling. Bagong kalibutan. Kaya napakatayak ng pamumuhay dito. At makikita nyo po yung mga maliliit na bahay na yan. Yan. So yan po yung kanilang nagsisilbing, kumbaga, parang maglipat bahay sila if ever. Halimbawa malakas ang hangin, may bagyo. Safe daw sila sa ganun. Yeah. So pagka malakas po yung hangin,
at kita nyo yung mga bahay na naririto. Ayan. So, kinakatakutan nila kapag malakas na yung hangin at may bagyo. Kaya meron po silang tinatawag nila yan na ano pong tawag dyan? Putok. Pantanggal ng nervyos po nila daw. So, tingnan natin. Yeah. Ang maliliit na kubol na ito o tahanan na parang mga tent ang magsisilbi nilang silungan sa tuwing darating ang malalakas na hangin, lalo na kung may bagyo. Naririto po, may mga ganito sila. Kumbaga ito yung nagiging temporary shelter nila, no? Kumbaga, 'di ba kung halimbawa may malalakas na bagyo, meron tayong mga gym, 'di ba? Yung mga evacuation center. Sila meron din silang evacuation ng bawat pamilya. Dito sila magtatago. Ayan, para kahit paano ay ayan. Yan po sila tatago. Oo. Oo. Parang nga naman yung pagkusog ng hangin, eh hindi naman sila dito maapektuhan. Matatakotin kasi sila. Siyempre yung bawat pamilya na nakatira dyan sa kanilang mga kubo ay gano'n. Kaya may maliliit pong bahay. Depende na sa bagyo na, sir. Opo. Pag malakas ang hangin, lipat doon. Opo. Malinis po yung paligid. Malagi kanit ka na. Malagi kanit ka na. Nagmamama. Pagpasok ko yun. Ako ikaw na. Oh. Meron silang kahoy sa ilalim ng bahay nila. Walay na. Para hindi na sila mahihirapan pa. Hello po. Hi, sir. Hello po. Sir. share na mo, sir, pero wala may simento. Wala may kabilya. Bawol. So lahat po dito wala pang CR. Wala. Oo, wala pa simento. Problema pa ng mga taga rito, wala silang CR o banyo. Meron silang hinukay na pagkagawaan sana, pero wala daw silang pambili ng semento, bakal at bawal para maging CR nila. Medyo malayo po yung lugar na nila, tulad po nung nilakbay natin. Pero posible pa rin naman na makabili dito ng semento o madadala pa rin. Kasi may nagawa ang school at pwedeng makadaan naman yung motor kasi nakarating nga kami dito. Hello po. Tubig. May source of tubig yun sa baba? Oo, may source of water sila sa baba. Ayun din po, doon sila kumukuha ng tubig. May tubig na mo. Hindi ko makasayad doon. Kapag mandi ni dato na bagar man sa doon, hindi kaya tayo inikot doon. Maruging bahay. Hindi rin kara din kaya tayo din. Balik tidak ba dia? Dia kira
Ang balat ng kahoy ah. Ang balat ng kahoy. Ang sarap pong maglakad dito. Pagbastan ng mga bahay po nila. Ang gaganda. Kahit na ganyan, no? Masarap tumulog siya. Malamig. Ayun, may nagbabayo pa ng... Hindi ko alam kung ano yung binabayo niya. Umay. Ayun lang. Okay, okay. Ini tradisyon sa mga Opo. tribo. Meron din silang mga alagang manok sa paligid. May baboy. At naikot nga namin ang buong tahanan na naririto. At isa nga sa mga nakita kong problema nila ay ang kanilang kawalan ng banyo. Napaka-importante na mayroon silang CR para rin sa kanilang kalusugan. Kaya dito ang aming naiisip na pwede naming maitulong muna sa kanila. Maraming tahanan, maraming pamilya. Pero sana ang mga batang naririto ay nakapag-aaral. At sa laki po nito, laki ng community nila dito. Ilang bahay po yung naririto? 85. 85. Lahat po itong 85 po yung bahay na naririto. Kasi naikot na po namin. So, alam ko po yung kailangan dito ng mga tao is, kasi yung uri po ng pamumuhay dito is, naintindihan niyo po ba yung Tagalog ko? Okay. Pasensya na po kayo ha. At hindi pa ako masyadong makapag-Bisaya. Yung nakikita ko po kasi is, yung pamumuhay nga ng mga taga rito is yung old pa. At kung sa tingin ko yung pabahay. Kaya lang sa dami po, syempre hindi naman po kami, kumbaga hindi naman po kami gobyerno, no? At pribadong kusang loob namin ito gagawin. Hindi ko pa po kakayanin yung pabahay kasi madami po. Siguro pag-iipunan ko po yun, isang taon, kung ilang buwan, no po? O kung 6 months, pag-iipunan ko para kung makabalik kami dito, doon natin sisimulan. Sa ngayon po, dahil napansin namin, sa dami po nung nakatira dito, wala kayong CR. So, may sinabi po sa amin doon na kailangan ng gawan yung CR. May lubunan, kaya lang wala kayong simento, wala kayong kabilya. So, naisip po namin para at least mabuo po lang yung CR na nando doon, ay di magbibigay po kami ng cash donation para mapag tinabangay ba kayo na mabuo, magkaroon kayo ng semento, kabilya, makabili ng CR, no po? Para at least may CR po kayo dito. So, magbibigay po muna kami ng 20,000 para doon sa community nyo po na mapagawan po kayo ng CR. Okay lang po ba? Yun po muna. Okay, kayo sir. Salamat. So, salamat sir sa inyong pagkaroon. Ako una-una, dako pasalamat na ako na nangabot mo dire. Sa kadugay nga panahon, karon pagid mi na kita nga kuan sa pinagi sa pagtabang sa kamo karon.
So muna akong kwan sa inyo kanang imong gikuan sa mo gikuan na mo kanang imong gikuan sa mo dako na nang katabangan na sa mo sir. Salamat gud na. Akong kwan dakong pasalamat na ako sir. Imo. Okay, sige po. Salamat din po Dato at pasensya na kayo dun sa ano. Yun po muna yung sisimulan nating project para po sa kanila para kahit paano po magkaroon sila ng CR dito. Kasi 85 families to no? 85 houses. 85 houses po yung naririto na wala pa silang maayos po na CR. So kailangan kasi yun para at least kulang nga yung isa. So pwede pa natin madagdagan yun. No? Makita lang po namin na ginagawa, mayroon pong talagang ginagawa. At least para lahat po ay may kumbaga yung community CR natin na matatawa. Okay? Salamat po Dato. Nabila ng mga estudyante sa nanginalan sa mga kamay nga mga katabangan. So ako ibalik na akong istorya. Ako din yung pasalamat na ako nangabot mo diri. Karon ni orasa wala ni modahom nga nangabot mo diri. Siguro pan sa Dios nga makabot mo diri. Nagka-istorya tanin mo karon ng orasa. Maraming salamat. Salamat po. Magte-thank you lang po ako sa inyong lahat mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat sa panonood niyo po sa amin at tulungan po natin yung mga ano nga po pangalan ng sitio? Sitio Panagatan. Ayun. Ano po? At tulungan po natin sila na kahit paano po mabago yung kanilang pamumuhay po rito, yung kanilang tahanan. Huwag po kayo mag-skip ng ads para po maitulong din po natin sa kanila. Salamat po. God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Para sa ating mga kababayan, walang takot at panghinaan, handog ang tulong sa kanila'y pag-asa at kaligtasan. Kami po ay na mahirap po yung buhay. Mahirap yung buhay dito sa bundok, lalo na po sa mga katutubo. Pero wag po kayong mawawala ng pag-asa. Kasi hindi habang buhay po ganito yung buhay. Ang estudyante na pwede namin matulungang makapagtapos ng pag-aaral. Nakikita natin na ganyan kubo, mga dahon o kahoy, wag niyo pong ikakahiya yun, no? Napakaganda po nun. Habang naririto po kami, gagawin po ng aming makakaya kung paano po kami makakatulong para sa inyo. Salamat po.